Magandang birthday gift ng mga Pilipino para kay Vice President Inday Sara Duterte ngayong araw, anak ng kagwang. Ay, iiyak na naman dito ang mga bubunistang talyanista, mga komunista, dilawan, pinklawan, na kahit anong ginawa ho nila, paninira kay Vice President Inday Sara Duterte, na natiling numero 1 pa rin sa puso ng maraming Filipino. Bago riyan, batiin po nating sabay-sabay si Vice President Inday Sara Duterte ng happy birthday. Ayan po. Sigurado na po talaga, mga kababayan ko, na si Vice President Inday Sara Duterte ay maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Tamang-tama po itong inilabas na presidential survey ngayong kaarawan ni Vice President Inday Sara Duterte. Matindi po itong presidential survey na ito kasi 1-on-1 ang survey, anak ng kagwang. Numero 1 pa rin si Vice President Inday Sara. Siya pa rin ang gustong maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nako, iyak na naman ng mga talyanista dito. Mga Pilipino, satisfied pa rin kay Vice President Inday Sara Duterte. Mataas pa rin po ang net satisfaction rating ni Inday Sara sa kabila po ng mga paninira laban sa kanya ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Ang resulta, di bumababa ang kanyang satisfaction rating. Kabaliktaran naman po sa nangyayari kay Bangag. Sigurado na talaga, pag hindi po nila makonvict si Inday Sara dyan sa impeachment court, kulong kang Bangag ka. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin yung satisfaction rating ni Vice President Inday Sara Duterte. Alam naman po natin ay kaliwat kanan ang paninira laban sa kanya. Meron na nga pong impeachment, mga gawang-gawang kaso, kasuan, no? Ginamit si Madriaga, animal na kidnapper, no? Gamit si Trillanes, sundalong kanin. Kung ano pang ginagamit-gamit nila kay Vice President Inday Sara, kung anong paninira. Pero ang lahat ng iyan ay hindi umuubra dahil si Vice President Inday Sara Duterte pa rin ang pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino. Narito po, panoorin natin ang balitang ito. Kung record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara ang may pinakamataas. Sa kabila yan ang kinahaharap niyang impeachment. Narito ang express report. Sa usapin ng net satisfaction rating, si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna dyan kung ikukumpara sa mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Base sa survey ng social weather stations noong March 24 to 31, 54% ng mga Pinoy ang kontento sa performance ng bise, habang 25% ang hindi. Katumbas yan ang positive 29 na net satisfaction rating. 1% ang itinaas ni VP Sara sa kanyang net satisfaction kumpara noong November 2025. Ayon sa SWS, tumaas ang bise sa Metro Manila at kilalang baluarte ng mga Duterte na Mindanao. Pero bumaba rin ang score niya sa Visayas at Balance, Luzon. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng impeachment proceedings kay VP Sara kung saan natukoy ng House Committee on Justice na may sapat na basihan ang reklamo laban sa bise. Sumunod kay VP Sara si dating Senate President Tito Soto na may positive 15 net satisfaction. Nabawasan siya ng 1 punto kumpara noong Nobyembre. 1 puntos din ang ibinaba ni House Speaker Bogie D na may positive 4 net satisfaction. Steady naman sa positive 9 na net satisfaction si Chief Justice Alexander Gismundo. Nauna nang inilabas ng SWS ang rating si Pangulong Bongbong Marcos. Mas kumaunti ang mga Pinoy na kontento sa kanyang pamumuno. Sumadzad siya sa pinakamababa niyang net satisfaction rating na negative 15. Poor ang ganyang score para sa SWS. Ipinagkibit balikat naman niya ng palasyo at iginiit na tuloy pa rin sa trabaho si PBBM. Nagbabalita mula Natawa ko dito sa rating ni Bangag. Tuloy pa rin daw ang trabaho, no? Kahit bagsak. Puta. Tingnan mo, lahat ng mga naninira kay Vice President Inday Sara Duterte, nagsibagsakan na ang mga anak ng kagwang. No? Pero si Inday Sara na binabanatan, sinisira kaliwat kanan, ayan, nananatiling mataas ang tiwala. Mantakin mo, no? Expected natin na babagsak ang net satisfaction rating ni Inday Sara dahil sa kaliwat kanang paninira. Lalo na dyan sa House of Crocodile Farm na bumoto na ma-impeach si Inday Sara 257. Ito po ang tingnan ninyong mga buhaya kayo. No? Bumoto kayo na ma-impeach si Inday Sara dyan sa Kongreso. Pero ang resulta, ang taong bayan hindi naniniwala sa inyong mga hinayupa kayo. Si Inday Sara pa rin ang pinagkakatiwalaan sa kasaysayan ng ating bansa. Mantakin mo, mostly po yan ay ang pinagkakatiwalaan ay ang presidente. At ang vice-presidente ay hindi babagsak talaga kasi ang vice-presidente spare tire lang man yan eh. Wala naman talagang dapat ginagawa yung vice-presidente. Mangunguyakoy lang naman dapat yan, di ba? Pero kabaliktaran ang nangyayari. Si Vice President Inday Sara ang mataas na net satisfaction rating kumpara kay Bongbong Marcos at sa lahat po ng opisyal ng gobyerno. Mantakin mo yan ha. Gumastos ang mga animal, si Kukak, gumastos ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon para masira at mawala ng tiwala ang mga Pilipino kay Inday Sara. Pero ano po ang nangyayari? Hindi pa rin matinag-tinag si Inday Sara, number 1 pa rin sa net satisfaction rating. Isa lang ang ibig sabihin yan, hindi po naniniwala ang maraming Pilipino, majority of the Filipino people, sa mga paninira ng mga buhaya dyan sa Kongreso. Yan po ang patunay. Sino po ngayon ang bumagsak ang rating? Si Bongbong Marcos. Bakit po si Bongbong Marcos? Kasi unang-una, ang mga tao ngayon, gising na. Pagtungkol dito sa flood control, scam, ay walang napapanagot. Pinagtatakpan ang katotohanan, pinagtakpan ng kanyang pinsan na alam naman ng maraming Pilipino na sila ang mga kawatan. Sila ang may utak ng lahat ng ito.
Yung ICI nila, hindi pinapaniniwalaan natin yun. Unang-una, hindi naman isinapubliko ang report ng ICI. Pero gumastos po ang taong bayan doon ng milyon-milyon. I think 100 million ba para lang doon sa pag-iimbestiga. Pero ang ginawa, pinagtatakpan nila ang katotohanan. Isa rin dito sa flood control. Talagang bagsak si Bongbong Marcos dito. Sino ba ngayon ang hindi involved sa flood control? Walang kinalaman. Vice President Inday Sara. Kahit pinilit nila na i-connect sa mga Duterte ang flood control, hindi pa rin po sila umuobra. Talagang bumabalik pa rin sa mga Marcoses. So ang tiwala ng taong bayan nasa mga Duterte. Ito na yung pinakamatindi ngayon. Dahil ang Senate Blue Ribbon Committee, mag-uumpisa na po ng hearing ngayon sa June 4. Sa June 4 po mag-uumpisa. At may pumapalag. Alam naman natin yung mga pumapalag, yung mga buhaya. Pakinggan po natin ang balitang ito. Dahil isa rin po ito sa mga magpapabagsak dito kay Bongbong Marcos. Lalo bagsak na si Bongbong Marcos, lalo pang babagsak. Ito, pakinggan natin. Itutuloy na ng Senate Blue Ribbon Committee ang naudlot na investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Pero, kinwestiyon niya ng isang kongresista, kabilang daw kasi sa komite na mag-iimbestiga ang mga sangkot din sa issue. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Sa Webes, inaasahang magpapatuloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control scandal. Sa ilalim yan ng bubuuing Blue Ribbon Subcommittee. Inanunsyo yan ni Senate President Alan Peter Cayetano. It will be impartial, and we want the whole truth, and not only some truth, or some true, some not true, to come out. Abril nang suspendihin ni Nooy Blue Ribbon Chairman Senator Ting Lacson ang investigasyon sa flood control. Kailangan kasi munang ma-sponsor sa plenaryo ang kanyang partial committee report para magpatuloy ito. Siyam na pirma ang kailangan dyan, pero 7 senador lang ang lumagda. Nagkaroon pa ng pagbabago sa liderato ng palitan ni Senator Alan sa Senator Tito Soto bilang Senate President. Dahil sa kulitang yan, pinalitan si Lacson ni Senator Pia Cayetano bilang pinuno ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Isa sa mga bagong vice chairman yan si Senator Rodante Marcoleta na mag-i-issue raw ng notice sa Lunes para sa pagdinig ng subcommittee. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan niyo Senado. Co-vice chairman ni Marcoleta sa Blue Ribbon Panel si Senator Jinggoy Estrada na kinasuhan ng graft at plunder dahil din sa flood control scandal. Inakusahan si Estrada na tumanggap na higit 500 milyong pisong kickback, bagay na itinanggi niya rin. Inwestiyon naman ni Congressman Jude Asidre ang timing ng pagbuo sa subcommittee dahil nalalapit na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court at sa July 6 inaasahang magsisimula ang mismong paglilitis. Bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Hindi mo maiwasang isipin ba na ginagawa ba nila ito para sa umaga, babalikan nila lahat yung mga miyembro ng Kamara, yung mga nasa executive agencies para sa hapon sa impeachment. Medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Kinwestiyon din ni Asidre ang magiging investigasyon lalo't may mga senador na sangkot din sa flood control scandal. Kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House. Wala pa namang komento rito ang mga senador. Nagbabalita mula sa Lo mo Asidre, kabado kang animal ka. Alam nyo kasi Asidre, Blue Ribbon Committee yan, makapangyarihang committee yan. Hindi kagaya dyan sa Kongreso na putang yung mga buhaya kayo. No? Alam mo Asidre, wala kang pakialam sa Senado dahil kongresista ka. Ang gawin mo tumahimik ka. Ngayon po, kung mag-imbestiga kayo dyan sa Kongreso, mag-imbestiga kayo. Hindi kayo mag-imbestiga dahil dawit kayong lahat. Matakin mo, ilan yan? Mga kongresistang mga buhaya. Pero dito sa Senado, hindi po ako naniniwala. Nakaramihan dyan ay dawit sa flood control. Hindi ako naniniwala dyan. Ang iba dyan sinasagasaan lang talaga, panakip-butas lang. Kaya kailangan mag-imbestiga talaga ang Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control. Dahil, excuse me po, ito po yung hinihintay ng tambayan na pinatulog lang ni Panfilo Lacson. Yung investigasyong ito dapat urgent, yung impeachment kay Inday Sara dapat wala na yan. Tingnan mo tiwala pa rin ang maraming Pilipino kay Inday Sara net satisfaction rating, gusto nyong i-impeach. Di ba ho? Katarantaduhan po yan eh. Na yung pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino gusto nyong patalsikin. Tama naman. Kayong mga buhaya kayo, managot talaga kayo. Lahat kayo mga kongresista na may maanumalyang proyekto, laglag kayong lahat, kasama ka ng buhaya kang Asidre, pati yung amo mong si Tambaluslos na pinakahari ng flood control scam. Kailangan po talaga, lalo na ngayon dyan sa Senado, maraming involved. Wala tayong dyan. Excuse me po, anak ng gagawag. Wala tayong sinisino dapat dyan sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Tingnan mo si Tito Soto. Dawit din si Tito Soto dito. Di ba ho? Pati pala si Erwin Tolpo, dawit din pala. Nasa affidavit din pala si Erwin Tolpo ng 18 Marines. Ayan o. Liwanag o. Ang sabi dyan sa affidavit o. Ako, Gumban, kasama sina Mark Tiksay at Henry Cabina, ay nag-deliver kay Senator Erwin Tolpo ng 6 na medium-sized malita sa isang bahay sa Green Hills Subdivision. Dawit din pala yung hinayupak na Erwin Tulfok na yan. Kaya sila dyan, sa minority, tumututol talaga na mag-umpisa ang Blue Ribbon Committee sa pag-imbestiga sa flood control. 6 sa kanya. So mas marami pa siyang malita kumpara kay Tuta Soto. Kaya ang mga hinayupak, tutol na tutol. Di ako sa akin kasi, karamihan naman kasi ng minority kakampi ni Bongbong Marcos. Di ba yung eleksyon?
Nagkamalita ang mga yan, lahat ang mga yan. Kaya ang mga nasa minority ngayon, talagang tudo dipinsa kay Bongbong, no, tutol na hindi pwedeng matuloy ang investigasyon. Kasi nga sila lahat dawit. Mas marami ka pang malita kay Tuta Subutu, anak ka ng kagwang ka. Pero yari ka dito, Bindalo. Dahil ang 18 ex-Marines ay naghahanda na po sila para ngayong Miyerkules sa pagsisimula ng flood control Blue Ribbon Committee investigation. Patay kayo dyan. Papigyan natin, oh. Panginoon, maraming salamat po sa araw mong naibigay sa amin. Lalo na po sa aming mga pinag-usapan. At sana hindi magtagpagtago ngayon sa binigay namin sa aming buhay. Panginoon, salamat at binibigyan mo pa rin ng security ang bawat isa sa amin. Lalo na yung kanya-kanya ng pamilya. Panginoon, alam kong kami nagkakasala sa iyo sa araw-araw. Ngunit alam kong kaya mo kami patawarin. Panginoon, ang hinihiling na po namin ay kaligtasan palagi ng aming pamilya. Lalo na po yung mga nasa malayong lugar, sa abroad, yung iba may mga sakit. Pagalingin mo na po sila at saka bigyan mo sila ng magandang kalusugan sa araw-araw. Salamat din po, Panginoon. At kami, yung pinagabayan sa pang-araw-araw namin buhay, sa aming kaligtasan, sa pagkain, na yung pinaprovide sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At kami ay nananalangin hanggang matapos itong aming mitihin at pinaglalaban. Ito po lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos, at tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan. Handa na ang 18 ex-Marines, Tuta Soto, Erwin Tolpok, Penky Lacson. Patay kayo dyan. Ready na po ito. Ngayong June 4 sa pagsisimula po ng... Alam na natin yan. May makukulong sa inyong lahat. Ako sa akin, real talk na lang po muna tayo. Alam po natin na kahit maganda po ang findings ng Senate Blue Ribbon Committee, makikitaan po nila ng probable cause at matukoy nila ang pinaka-mastermind. Na kahit magkaroon ng rekomendasyon ang Senate Blue Ribbon Committee sa Ombudsman, na itong mga taong ito ay makakasuhan, ay hindi pa rin po yan papansinin, para sa akin. Pero at least, yung magiging investigasyon sa Blue Ribbon ay pagmumulat sa maraming Pilipino kung sino yung pinaka-mastermind sa flood control. Ang sabi nga ho ni Senador Marcolita, alam na natin yung mastermind, ito formalidad na lang. Ang hinihintay natin dito, yung mga nasa executive department, kagaya ni Bunuan, marami pong kakanta. No, kagaya ni yung Bersamin, yung magtsuhin ba na Bersamin, na dapat kakanta sila. At saka yung affidavit nila na ibinigay kay Leandro Leviste, maisiwalat po yun. Dahil itong Marcos na ito, puta, malaki ang pananagutan nila. Excited po ako yung tanong na paano dineliver nila sa bahay ni Bongbong Marcos. Kahit man lang dyan ay malalaman ng taong bayan. Alam natin sa kanila yung ombudsman. Pero itong Blue Ribbon Committee investigation, ito ay magbibigay ng hustisya para sa mga biktima ng baha sa ating bansa. Kung hindi man mapanagot tong mga to, at least meron ng investigasyon na kapag si Vice President Inday Sara Duterte ang maging pangulo man talaga yan, ay madali na lang sampahan ng kaso ang mga to. Dahil naka-build up na ang investigasyon, tapos na at magkaroon ng report ang Senate Blue Ribbon Committee. Magdasal lang tayo na hindi mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi nga, kung mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano, ang goal ng mga buaya ay hindi mag-imbestiga diyan sa Blue Ribbon Committee. Pag natuloy ng investigasyon, pag naging pangulo si Inday Sara, madali na lang pagkakasuhan ang mga animal na ito. Oo, sabihin na natin, ligtas kayo ngayon. Kasi kayo ngayon ang Ombudsman, NBI, DOJ kayo. Pero ang tambayan paniguradong magagalit pag hindi po ninyo kasuhan yung mga sarili ninyong mga animal kayo. Pero narito nga, si Vice President Inday Sara, ang aasahan ng magpapakulong dito kay Bongbong Marcos, Tuta Soto, Erwin Tolpo, Romualdez, Lisa Marcos, lahat ng mga kasabuat dito sa pangurakot sa Kaban ng Bayan, na natili pa rin pong number 1 sa presidential survey. Matindi po yung survey na ito dahil one-on-one sila ni Lini Lugaw. Muntakin mo kahit one-on-one na ho sila, si Lini Lugaw walang paninira ngayon sa kanya. No? Hindi binabanatan niya ng Kongreso, Senado, ng gobyerno, hindi binabanatan, kakampi nila. Pero si Vice President Inday Sara binabanatan, walang match pa rin si Lini Robredo na natili pa rin number 1. Si Vice President Inday Sara sa pagkapangulo, putang ina, no? One-on-one survey, tindi ng survey na to. Nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa 2028 Presidential Preference Survey. Pumapangalawa naman si Naga City Mayor Leni Robredo. Base sa Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Strat-Based Group at isinagawa noong May 3 to 7, muling nakakuha ang bise ng 51%. 41% naman kay Robredo. 2 puntos ang ibinaba ni Robredo mula noong Marso. Pero lamang ang alkalde sa Luzon. Umangat at humahabol din siya kay VP Sara sa Visayas. Nananatili namang lamang si VP Sara sa Mindanao. Sa NCR, 2 puntos na mas mataas ang bise kesa sa alkalde.
Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng pagboto ng lahat ng miyembro ng House Committee on Justice na matransmit sa plenaryo ang articles of impeachment laban kay VP Sara. Samantala, nanguna naman si Senador Erwin Tulfo sa mga napupusuang posibleng kandidato sa pagkabisa presidente. Nakakuha siya ng 46%. Yan ay kung paglalabanin sila ni Senator Robin Padilla na may 38% vote. Pero mas lamang si Senator Bongo na may 47% kung pagtatapatin sila sa pagkabisa presidente ni Senator Erwin. Putang ina ng survey na yan, 1-on-1, oh. Bindalo, putang ina, malitagang, lo kayo. Hindi naman ang survey na yan. Oh, ito, ang interesting po na pag-uusapan dito kay Leni Robredo at kay Vice President Inday Sara Duterte. Mantakin mo ha. Si Leni Robredo walang naninira, hindi sinisira. Putang ina, hindi makahabol kay Inday Sara. At bumaba pa si Leni Robredo. May mga area pa bumaba ang rating ni Leni Robredo. Mantakin mo ha. Si Vice President Inday Sara, nakaliwat ka ng paninira. Tumaas pa yan. So wala nang naniniwala talaga dito sa mga buhayan, mga paninira kay Inday Sara. Tingnan mo ha, tingnan natin yung graph na yan. Ito po yun, pinapaliwanag. Sa NCR, si Vice President Inday Sara, 48%. No? Muntakin mo ha. Yung gustong magiging Pangulo, si Inday Sara. Si Leni Robredo, 46%. Mataas si Inday. Sa Balance Luzon, ito na yung Balance Luzon kasama sa South, sa North. No? 33% si Inday Sara. Si Leni Robredo, 55%. Mataas siya si Leni sa Balance Luzon. Kung totoo yung survey na ito. Sa Visayas, Inday Sara, 50%. Si Leni Robredo, 46%. Marami dyan sa Visayas, kagaya tong animal na Cebu, putang ina, nadilawan na kay Pam. Pam, bari 4, nung nangyari sa'yo, nayupa ka. Tsaka dyan si Leni Robredo, malakas sa balwarte ng mga bakulod. Pero malaking tulong ni Rowena Guanzon dyan banda sa mga Ilonggo, no? Ang kwarta, ginapiko, ginapalang, utang, ginadam, ginabuldos. Yan, malaking, hindi si Inday Sara. Gagamit. Puta sa Mindanao, tingnan mo naman, 91%. Diyos ko. Si Leni Robredo, 7%. Wala, no? Ito kung ang survey ay 1-on-1, no? Hindi naman po mangyayari po na sa presidential election ay 1-on-1 lang. Hindi naman tayo kagaya ng Amerika. Dalawa lang ang pupwedeng tatakbo. So ngayon, kung nasa actual na talaga, na eleksyon na talaga, actual na ha, maniwala man kayo, maniwala man kayo sa akin sa hindi, si Leni Robredo tatambakan yan. Lalo na ngayon. Tingnan mo ha, si Risa Hontiveros, gusto niya talaga na tumakbo sa pagkapangulo. Mahal daw niyang Pilipinas. Kaya ready na daw siya. Nanindigan siya, kailangan isa lang sa amin ni Leni Robredo. Si Leni Robredo, 4 na beses na daw nagsabi na. Ayaw niyang tumakbo, 4 na ha. Pero sa survey, si Leni Robredo yung binibida ng mga bayarang survey, hindi si Hontiveros. So ibig sabihin, pag tatakbo si Leni Robredo, pag tumakbo rin si Hontiveros, suhati ang boto ng mga buhaya, ng mga komunista. Siyempre, itong bangag admin, meron silang pambato, panigurado dyan. Sabi nga, si John Vic Remulla, di ba? Siyempre, maghanap sila ng pambato. Alam ko, mga tolpo, hatakin nila. So, mahati rin yung boto nila. Hati-hati sila dyan. At meron pang ibang mga komunista na may pangarap pagiging pangulo, talagang magtatakbo din yung mga yan. So, more or less kasi, ang pinaka-average na tumatakbo sa pagkapangulo sa ating bansa ay 5 talaga yan. Hanggang 5 ho. Abot nga ng 8 minsan eh. So, yung boto ng mga anti-Duterte, hati-hati. No? Kasi pag tulpo ka, hindi ka naman Duterte eh. Pag Leni Robredo ka, hindi ka naman Duterte. Pag Hontiveros ka, hindi ka naman Duterte. Pag loyalista ka, hindi ka naman Duterte. So, ang boto ng mga kalaban ng anti-Duterte, ma-divide talaga sila. Ma-divide. Pero, ang boto ng solid Duterte, mga DDS, ay magiging solid, hindi mahati. Tingnan mo. Steady yung tiwala ng taong bayan, yung Mindanao, solid, 91%. Kaya ito nga, yung Mindanao talaga, kinakatakutan niya ng mga senador. Kasi pag hindi ka ibuboto ng mga taga Mindanao, talo ka talaga. Kaya nga si Mig Subiri, umuwi ng bukid nun. Sorry, naging minority ako. Kasi alam ng taong bayan na pag minority ka, anti-Duterte ka. Pumapanig ka kay Bangag. Kaya pumunta, pati nga sino yun? Si JBRC to, pumunta rin doon sa Mindanao. Kasi nga, ang mga taga Mindanao, nasaktan sa kanila. Pero itong mga taong ito, pagdating sa 2028, bagsak talaga, hindi mananalo yan. Maniwala man kayo sa akin o hindi, si Vice President Inday Sara, yung line-up niya sa mga senador, majority dyan mananalo. Pwede 12 sure win yan eh. Para sa akin lang ha. Kasi nadala na rin tayo nung 2025 election. Namikos-mikos naman talaga. Pero wala si Inday Sara that time. Hindi man lang todo na nangangampanya si Inday Sara. Pero by this time, presidential election, hatak-hatak ngayon 12. Lahat ng itataas na Inday Sara, panalong-panalo, hindi matatalo. Ito yung nakakatakot para sa kanila. Kaya nga si Risa Hontiveros sabi, hindi, kailangan natin magkaisa. Ako lang ang kandidato nyo. Hindi nga ako sinasama sa survey. 1-on-1 sila ni Inday Sara. Alam na gagapang si ni Risa Hontiveros eh. May pambato ang administrasyon, si Trillanes. Ayan. Kasama si Torre. Tandem daw, Torre at Trillanes eh. So yung Remulla, wala na. So ayan po ang regalo ng maraming Pilipino kay Vice President Inday Sara ngayong araw ng kanyang kaarawan.
Maliwanag po na ang taong bayan ay mataas pa rin ang tiwala kay Inday Sara at gusto pa rin ng maraming Pilipino kahit one-on-one survey na si Inday Sara po ang mamumuno ng ating bansa pagdating sa 2028. Siya po ang gusto natin maging Pangulo para maibalik ang mga nagawa ni Tatay Digong at ang Pilipinas ay maayos. Dahil sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos, ang Pilipinas bagsak na bagsak. Mantakin mo ngayon ang palitan ng piso kontra dolyar 62 na. Inflation rate, mag-8%, anak ng kagwang.